Ayan. Hello mga besh. Ito na naman ang lola kwentista niya. At magbukbang tayo dito sa Ministar. Dito lang to kasi maulan no. Tingnan niyo sa labas. Tapat niyan ang Mang Inasal. Ayan. Dito tayo sa tapat ng Mang Inasal. Espanya at ano to? Vicente Cruz. At dun yung Espanya. Kaya lang, dito muna tayo. Namalengke tayo. Dapat sa Quiapo pupunta. Kaya lang, biglang bumagsak ang malakas na ulan. Ganun din yun. Mas mainam pa. Dito na lang ako kumain sa mini-stop. Diba? It's Saturday night, mga besh. At meron nga tayo dito takip ng yan, wheat bread. Para sa mga diabetic. Ate ko hindi kumakain ng takip. Bago pa naman. Meron pa naman tayo dito. Pero mamaya na yung takip. Kasi alam nyo, may technique yan. Pagka gusto mong lumambot yung takip ng tinapay, yung pinaka-loaf bread, diba? Yung pinaka-takip. Steam mo lang siya. Kaya ginagawa namin para hindi masyadong madaling masira ang tinapay. Lalagay sa ref. Pero pag bagong fresh pa na bake, ay gawin mo na lang na wag mo muna itago sa ref. Eto. Mga pabesh, kain tayo ng hotdog. 2 pesos lang, di ba? Di ba? Maalat-alat nga lang. At dito na nga natin ihalo sa ating ito na yung dinner ko. At bumili na rin tayo ng kape. Kape Pilipino. 23 pesos na. Alam niyo ba? Wala tayong pera. Dali na lang natin itong mga i-recycle natin. Sa next na punto sa mini-stock, tubig na lang bibili natin na mainit. 5 pesos nga lang. Baon ka na ng kape at saka asukal mo. Kasi meron naman siyang 2-in-1. Kaya lang to, ginawa kong 3-in-1. Kaya, iinumin ko na lang siya. Siyempre, pagka ganitong malamig, kailangan pagka ganitong malamig, kape-kape tayo. Dati 17 lang ito eh. Ayun, hindi na 17. Wala na ng yun. Ayoko na kasi ng black coffee, masakit sa sikmura. Dati, ang hilig namin sa Starbucks, Robinson. Yung bang wala pang mga pandemic at saka ng mga panahong may Andalusia pa at may mga kliyente pa, mga foreigner. Ngayon, wala nang gaanong Arabo. At saka, yung bang, kasi nga legal consultant tayo, marketing director tayo ng mga abogado. Kasama natin dyan yung mga friends natin dyan sa Robinson. Di tayo namimili ng kaibigan. Kasi alam nyo ba, technique dyan, normal yun. Mga naglo-look down doon sa mga escort girls at saka yung mga PR girls o GRO. Huwag kayo mag-look down dyan. Hanap buhay nila yan eh. Importante hindi kayo na hahagasaan lang. Kasi, alam mo ba, yung mga kabes, mga kababaihan natin,
nandyan yung mga, sila yung malalaking kumita. Nung araw, sila yung may maraming mga customers na nangangailangan ng ng tulong natin. Just in case meron silang problema, yung mga foreigners. Normally kasi mga foreigner rin yung mga kliyente nila. So, yung mga kaibigan nila na may problema sa hanap buhay dito sa Maynila, o kahit sa mga Arabong may problema sa recruitment agency, yung mga tinakbuhan ng pera ng mga ahente, yung mga winan to three, sila yung mga nagbibigay ng kliyente sa amin, mga girl lalo. Kaya never ever na mag-look down tayo sa kapwa natin. Daan nyo, ang mundo ay bilog. Kailangan nating maksama. At huwag niyong iisipin na mataas kayo o nakatataas kayo. Kasi there will never be no one na magiging mas mataas sa atin kundi si Allah. Ang Allah, ayan. Ang Allah, ang Diyos, kung ano man ang sinasamba niyong relihiyon, Diyos lang ang mas mataas sa atin. And siya yung nakakakita kung anong nangyayari sa atin. Kaya kung the more na tumataas kayo o yung mayaman kayo o nagiging asensado kayo, be like a bamboo na habang tumataas ay yumuyuko. The more na i-bless kayo ng Diyos, ng Allah. Huwag kayong masyadong mapagmagaling o mapagmalaki sa Diyos o sa mga kaibigan o sa ibang tao. Isang araw, ang karma darating din sa inyo yung mga masyadong mataas. Tingnan nyo lang nangyari sa pandemic. Di lahat pantay. Lockdown. Lahat. Posible magka-COVID, di ba? So, sabi nga sa Biblia, ang mga taong mapagpalalo ay hindi binabasbasan or hindi binababa ng Diyos. Harap masarap ang kape. Kape naman tayo. Dahil nga malamig dito, dito na ako sa dulo. Ayoko sa dulo, ang lamig. Pangalawa na. First naman, hindi natin ubusin yung hindi natin ubusin kasi may itlog dito. Bumili nga pala ako ng tig 2 pesos lang naman tong itlog, tong hotdog. Palengke, dito lang si Dos Castillo, de la Puerta to. At 5 piso na pala ang itlog na bilog. Itlog ng pugo. Sarap. Hindi ko to pagpapalit sa Jollibee, Mang Inasal. Simple lang tayo, imaginein mo. Kakain lang tayo dyan sa Mang Inasal o kaya sa Jollibee kung meron tayong budget, kung may mag-sponsor. Sa buhay, kailangan natin maging matipid. Ayan. Hotdog pa rin. Kunti lang ang tao ngayon. Kasi nga nag-ulan at umuulan pa rin hanggang ngayon. May bagyo daw Ilang araw na kasi, di ba? Na hindi umuulan. Saka, mabuti na yung bagyo kaysa naman sa lindol. Di ba? Kakatakot. Dalawahin na natin. Oh, sarap. Alam niyo ba minsan,
Dinanas ko rin yung ano eh, nagbaon na ako ng sarili kong kape, asukal, gas, creamer. Wala na nga creamer. Inabot ako ng gutom. Eh, wala tayong budget. So, habang nag-iintay ako doon sa kausap ko, ang sabi niya, tayin ko rin siya. Shout out, Hedalyn. Hedabe, ingat-ingat sa biyahe. Enjoy your life. Enjoy your vacation in Cagayan de Oro. Shout out to Aileen Ken. At sa lahat ng mga friends natin diyan at sa mga naglalakad pa rin hanggang ngayon sa kalye habang umuulan. So, kape-kape tayo ulit. Ano ba to? Cafe Filipino, Bakienemin. Diba? Buti tahimik ka nun. Ayun, yun na nga. At hindi ko makakalimutan yung kasi yung katabi kong kumakain, nag-order siya ng siopaw at saka one-piece chicken. May dalawang rice. Tapos nakita niya ako kasi ang hirap talaga, wala ko talaga ng pera nun eh. Pamasahe na lang natitira, 50. Hindi naman ako pwedeng sakto-sakto na lang eh. Hindi ako magtitira kahit 10 piso pa uwi. Eh kung talagang walang-wala, magtitigim na lang ako sa bahay. Kung ano meron, pwede ka pang kumain. Kung ano meron. Siya nga pala, ngayong gabi, ayun na nga, yun ang kwento ko. Yung katabi kong binata na kumakain, ano na lang, nakita niya ako. Kasi bumili ako ng 25 pesos na isang platito lang ba na pansit kasi ano daw eh, 50 daw order. Kuya, baka naman pwedeng kalahati na lang kasi diba ano na akong tinapay nun. Tsaka yung kape. Wala nga lang akong tubig na mainit. Eh, pumasok ko sa Minister. Mas malapit kasi doon sa pag-iintayan ko. So, bumili ako ng isang platito na pansit. Wala naman gaanong halo siya. Kahit wala nang halo, basta may noodles. Tapos, bumili na ako ng hot water. Dahil may baso naman ako. Hindi ko lang nadala yung ganito ko. So, habang kumakain tayo, napasingin ako doon sa binata. Sa tabi ko. Sabi niya, ako yung kinakain ko, pansit lang. At saka naka-plastic pa. Tsaka tinapay. Sabi niya, Nay, tapos na po ba kayong kumain? Ay, hindi pa. Dito lang muna ako magkakape ko. Baka gusto niyo po. Kasi hindi ko naman po nakain. Yung kanin lang ang nakain ko. Tsaka parang binalatan lang niya yung manok. Mini-stop. Eh, masarap ang chicken ng mini-stop eh. Uncle Jan na nga pala. So, nagulat ako. Salamat ha. Tapos sabi niya, anong gusto mo pa po? Ay, hindi na. Marami yung kakainin ko. Tapos nakita ko, dalawa pa yung rice niya. Tapos, yung chicken, halos buo pa rin. Binila na lang niya akong water kasi talagang wala na akong tubig eh. Yung binibilan ng Pansit Canton, yung pansit, yung water pala nila, hindi naman mineral, pero nirefill na lang niya yung bote ko. Nakada ng binata. At binilan niya ako ng tubig. Alam mo ba kung gaano kalaki? Ang laki ng bote, oh. Sabi ko, wag. Sobrang malaki. Hindi ko na kayang buhatin niya. Okay na ako. Sa bahay, marami ng tubig. Kaya, nakatawid tayo. May panawid gutom. Alam mo, ang batang yun.
Lagi daw niyang ginagawa yun sa mini-stop, sa mga taong nandoon. Napakabait daw talaga ng batang yun. Sabi nga ng mga staff dun ay nay, talagang lagi yan dito, namimigay talaga yan pagkain. Minsan alam mo, sa buhay, kailangan natin maging malakas sa loob. Nung nag-abroad ako, naloko ako nung agency. Shout out sa'yo. Nahuli ka na rin naman. Egyptian ka at saka yung kabit mong attorney puti, babae. Galing mong magbenta ng Pilipina. O ano, nahuli rin kayo. Sarado pa yung nila, agency nila. Don't mess with me. Kakampi ko ang Diyos. Sa lahat ng kalokohan nyo, wag na wag ka manloko. May karma. May karmang darating sa'yo. Kaya, sasabihin ko sa'yo. Pero ang nangyari sa akin doon, hindi ko talaga matanggap na sabi sa restaurant. Yung pala sa bahay, asang katerba yung pamilya. Pagkatapos may anak pang abnormal. Yung madam, abnormal rin ng utak. Tinatadyakan yung mukha ko. Nung sabi ko hindi naman ho ako dito hindi naman ho ako syakala o katulong. Pinasok ko ho, Dubai. Pero, niloko ko ng agency, ang sabi niya, restaurant helper ako dito sa Saudi. Pagtsatsagaan ko, dahil gusto ko makaipon para pamasahe ko. Para saan? Sa American dream ko. Imagine mo in 2 years, makakaipon ka kung tuloy-tuloy, kung walang sagabal. Kaso mo nga lahat ng kamalasan inabot ko. O, akala niya hindi ako makakatakas. Saudi yun, no? Disyerto yun, no? 30 minutes na lang ang pagitan or border papuntang papuntang Kuwait. So shout out sa mga taga KAFG General Hospital. Hindi ko kayo makakalimutan. Sabi nga ng mga ibang tao, hindi mo man makita ulit ang taong yun para pasalamatan. Ibalik mo sa iba. Gawin mo rin sa iba. Parang binalik mo na rin sa taong pinagpapasalamatan mo. Kasi chain reaction yan Karma comes to those gumagawa ng kabutihan. Gumagawa ng kamalasan. So, what you sow is what you reap. Diba? So, sabi ko nga ganun. Akala nila hindi ko mahuhuli, no? Mga kalokohan ng immigration dyan sa airport, hindi lang ngayon nangyayari yan, 2010 pa. Kasabwat pa mismo ng agency. Hindi ko makakalimutan yung pag naalala ko yung mukha ng babae, ng attorney na babae na yun. May karma ring nangyari sa kanya. Malos niya. Sarado agency nila. Bagsak pa yung negosyo nila. Tinakasan pa siya ng kabit niyang Egyptian. Marami kasi mandurugas talaga ng mga ibang tao. Mapa Pilipino yan o mapa Arabo yan o mapa anumang lahi yan. Nangyayari pa rin talaga ang panluloko. Pero may karma dumarating. So yun na nga. At dahil nga sa nakatakas tayo sa Madam na Brilda, Ramadan pa yun, imagine, pinagluluto ka, 24 hours, gising ka ng 8, pagpahingayin ka sandali ng 6 ng umaga, 2 oras lang tulog mo, kasi tutulog na sila ng 6, luluto ka na naman habang nandun ka sa isang tabi. Tapos ng dinner nila, balot-balot ka ng samosa.
Naka-ano ka na sa gilid, nakasiksik ka na sa gilid para makapagpahinga ka lang kahit saglit. Saka, bawal ang cellphone nun. Kaya yung mga ano ngayon, mga OFWs na pinayagan ng gumamit ng mga cellphone, nakakapag-TikTok pa sila. Paano? Dahil sa amin, sa panahon namin, 2010, bawal ang cellphone. Pero dahil sa amin, kami rin ang ano yun, nagsiwalat yung mga kalokohan sa loob ng sa Saudi. So after na nga nung tumakas ako, nag-run away ang lola nyo. That is my best adventure. Kasi sabi ko, walang tangang Pilipina. Humingi ako ng sign sa Diyos. At talaga nga naman, kung ikaw ay isang OFW, o kahit saan pa man, meron kang binabalak, never ever na ipagpaalam mo. Bakit? Marami kasi dyan yung mga yung bang mga tawag doon, um, yung mga tao bang may hindi magandang masasabi tungkol sa iyo, to the point na bad trip sila, no? Sila yung mga bad trip. Huwag mo sasabihin dahil mamaya di mo alam kung ano pwede nila sabihin. So, I brought 25 kilos na mga gamit ko. Mga imported pa dahil padala ng sister ko sa abroad. So sabi ko, magtitipid ako, kaya kailangan ko lahat, pati shampoo, toothpaste, whatever, mga pabango. At merong Indonesian doon na aalis na rin after ng Ramadan. So sabi ko nga, excuse me, sabi ko nga sa kanya, nakita niya kasi laman ng ng maleta ko. Sabi niya, may anak siya sa Indonesia na gusto niya na yung mga gamit ko, bigyan ko naman siya. Pero ang dami niyang tinulong sa akin, kaya dalawang cellphone ko. Si madam pala, tinago yung cellphone niya. Eh, isang cellphone ko, walang charger. So, sinabi niya sa akin, huwag mong ilalabas yung cellphone mo. Kukunin ni madam yan. Kung kailan ka uuwi, doon ka rin papapasahurin at doon mo rin makukuha cellphone mo at password mo. Ganon. Tahimik lang ako. Hindi niya alam, hiningi niya sa akin yung cellphone ko. Tinago niya dun sa wala namang yun. Wala naman yung SIM card. Wala rin siyang ano, charger. So, ako hindi niya alam, meron akong isang cellphone na tinatago ko dito sa loob ng bra. Iwalay lang yung battery, dito yung battery sa bulsa ko. At yung mga papeles ko, mga password, yung Xerox ng password ko, ng papeles, nakalagay lang dito sa loob ng dibdib ko. Kasi maluwag yung damit namin. Alam niyo na, abaya kahit nasa loob ng bahay. Maluwag. Kaso mo, pag magluluto ka, yung bang oven, baril. Yung baril na lighter ba, at pag sinindihan mo, sumasabog. Masabog yung oven. Baklase yun. Ala ko ba mayaman to si madam? Hindi naman pala. Oven na oven, tapos yung rep nyo, tumutulo. Yung kusina, bamba, tang na loob. Sabi ko, mayaman ba to? Maayos pa yung rep namin sa Pilipinas eh. Hindi naman sa pagmamayabangan, no? Kasi, syempre naman, kahit paano, hindi naman tayo naghihirap na maigi, na sobra-sobra. Ang purpose ko talaga sa pagpunta sa abroad, para magtrabaho at makaipon ako ng pera, pamasahe ko papunta ng US.
Dahil yung kapatid ko, hindi naman niya afford na gumastos at bago pa lang sila sa US. So, may isa akong friend doon na sabi niya, invite niya ako doon. At doon na ako maghahanap ng trabaho. So, yun yung purpose ko. That is my American dream. Yun pa yung bata-bata ka pa. But 2010, I was already in my 40s. Namatay na yung parents ko. So, sa Bulacan pa kami nun. So, I don't want to miss my American dream. Since nandun na sila sa US, siyempre gusto ko rin. Ano ba? Makita ko naman ang US. Makahawak naman ng snow. Maka, makapag ano ba? Makapag-slide ba sa snow? Pero nowadays, may YouTube na. So, bakit pa ako pupunta doon, di ba? Ang dami mo nang mapupuntahan. Shoutout nga pala sa mga kamag-anak ko dyan sa US, sa kapatid ko. Enjoy your vacation in Europe daw with your friends. And to Tricia, sa mga pamangkin ko kay Richelle, at sa pamangkin ko na si Richelle at si Pilin, at si Patricia. Patricia May. Shout out to you girls. Happy Thanksgiving. And to Robbie Underwood and Scott Underwood. Hello pamangkin. Uh, Best wishes, especially do your best and God will take the rest. Diba nga? Napaka-humble ng batang yan, si Robbie Underwood. Shout out to your mom, kay Sanpit na cousin na Beth, para nakalimutan ko na. Basta letter P yung apelyido nila. So, meron pa tayo dito yung nag-iisa na lang. O, yan ha. Subo na natin. Mmm. Mmm. Next weekend na tayo nahulog pa. Next weekend tayo test ng sugar. Asim. Hindi kaya kumontra yung yung kape, saka suka. Bayaan na para yung acid yan. Gusto mama pang sile. Ow! Anyways, ganito talaga buhay ng mahirap. Pero, huwag ka. Ito yung mga namimiss ng mga pamangkin ko pag umuwi dito sa Pilipinas. Gusto nilang kumain ng kwek-kwek. Tsaka ng balot. Tsaka ng ano ba yan, bola-bola. Inuuwi pa nila yan, tinitake home. Yung bola-bola. Nag-aaway pa sila ni Roberto, yung tatay niya, pag walang pasalubong na bola-bola, fishball ba? Iba pa rin talaga yung fishball natin kaysa sa US. Kasi pagdating na sa US ng fishball, imported na, di ba? Mahal na dun. Shout out nga pala kay Bingoy Abalon. Meron siyang dun eh. Ewan ko kung nandun pa yung canteen niya sa US. Na puro mga barbecue yung inihaw na mga street food ba? Yung mga inihaw na paal, egg, mga chicken intestine, whatsoever. Pinipilahan. Pinipilahan ng mga doon, mga street food ng mga Pinoy sa US. In whatever places, ganun. So, medyo marami ng tao dito at medyo natapos na tayo sa kwek-kwek at saka sa hotdog. Ang aha! Pero meron pa tayo dito. Cafe Filipino. Bakini. Bagay ba maging endorser? sa sa na lang,
sa ano na lang, sa kuli-kuli na lang sa panang-init at least kahit papaano. Na-feel natin mag-endorse, di ba? Cafe Filipino, wala pa namang commercial to. Baka naman gusto mong sarap. Naalala ko tuloy ang KL. KL on Malaysia, Kuala Lumpur. Alam niyo ba? Shout out to brother Brian. I don't know, by December daw, darating siya galing sa England. Hopefully naman, brother, you'll be here. Hopefully, inshallah. So, naalala ko, 10 days kami yung last na pumunta kami sa Kuala Lumpur. Hindi naman yun hindi naman yun lakwatsa lang. Siyempre, may legal purpose kami doon. And we visited our Philippine Embassy, British Embassy, and um, the Malaysian, ano ba yun, Foreign Affairs. Kasi nandun yung, at saka immigration, nandun yung mga transaction namin. And hopefully, we could still fly to KL. Kaya lang, inshallah, God will find a way, if ever. So, we visited KL last 2018 yata yan. So, yung Facebook ko na-hack na. So, lahat ng mga pictures ko, ng memories ko, nanakaw na ni hacker. But I'm thankful kasi meron pa rin yatang ibang nakatabi ng mga pictures ko. What I did only during the Kuala Lumpur tour, syempre, ikot-ikot ka lang doon, 3 times a day kang kumain, pero I brought my own food, ang breakfast nga lang, kasi wala dala mo kape, asukal, gatas, yung mga hindi mo nabibilin, tapos yung gardenia, maghapon na yun, o tayo, ang mahal rin ng gardenia doon. Gardenia, bakaya naman. May 7-Eleven rin doon. At sa 7-Eleven, order rin ako ng tubig na mainit doon. Mahal kasi kung bibili ka ng ganito. One time lang yata ako bumili mga 20, ewan ko magkano ba ang ringgit ngayon. Pero that time, nasa 14 na per $1 ang ringgit. Dollar ay sa peso pala. Peso natin pala is 1 peso, ay 14 pesos is 1 ringgit. Malaysian dollar. So, ganun. May mga mura naman, may ibang food na mura. So, bili lang ako one time sa 7-Eleven kasi sobrang lakas ng ulan. April rin yun eh. Kahit gusto kong kumain o uminom sa isang tea house, 7-Eleven na lang akong punta. Pero one time lang ako bumili ng kape na ang tatak niya ay 7-Eleven. So, nasa mga 20 pesos siguro yun. Ang ginawa ko, kasi everyday pumunta ako sa Chinatown, which is parang ito at saka Quiapo, nilalakad ko lang. Quiapo. Ganun ang layo. Itong from Espanya to Quiapo. Yun ang layo ng Chinatown. Sa hotel ko. So, lakad ako doon, then the whole day, nandun lang ako sa Chinatown, kasi marami mga Pilipino doon eh, Chinatown. Especially pag Sunday. And shout out to Sis Jeline of kay SMNI, kay Pastor Tiboloy.
Na-invite tayo dyan during the 14th anniversary uh, of yung ano nila, uh, Sunday service nila. Nagpunta tayo doon and maraming Pilipino na during the 14th anniversary. May mga pictures kami, then videos, and may isang ano doon, may isang mall doon or isang parang ano, arcade, shopping arcade na puro mga Pilipino, may mga restaurants, then mga Pinoy. Shout out sa inyo mga lahat dyan. And then, yun na nga, nilalakad ko lang yun araw-araw. Tapos pagka uuwi na kami, kasi doon na kami magmi-meet, tapos pupunta naman kami sa KLCC. KLCC is a place parang Makati. Nandun yung Petronas, yung twin tower ng Petronas. Libre lang ang bus going to from Chinatown to KLCC area. Libre ang bus. So, ang gagawin mo, kasi post ano yung aking ano yung Bukit Bintang. Kumbaga, Makati area yun dito. Kaya, posh place yun. Posh daw. Posh. Kumbaga, mayayaman ng mga nakatira doon, mga condos, mga maraming foreigners. So, ang ginawa ko, sakay lang ako ng bus pagka punta akong KLCC. Eh, one time, wala akong wifi, wala rin kami, ano, kasi wala kami SIM card sa condo, sa ano lang kami, sa hotel kami nagwa-wifi. And, nung pag ano ko, pag sakay ko ng bus, pabalik na ako sa Chinatown. May isang lalaki na binabantayan niya ako kung saan ako hihinto, saan ako bababa. Sobrang takot ko kasi yung si brother Brian, doon lang kami sa Chinatown magmi-meet para mag-dinner na kami. Mura lang kasi ang ano doon eh. Wow, ano ang mga Thai na mga pagkain. Pinakamura doon na puro ano ba, nasa 14 ringgit. Ay 14 something na, oo, 14 ringgit. Ang kakainin mo, mga less than 100 lang 'yun. Yung sinangag, Thai na ano, tas lagyan mo ng maraming maanghang para marami na rin yung kanin, puro kanin tayo. Wala mga ulam-ulam doon. Halo-halo lang. Hindi pa kasi ako nagba-vlog noon eh. Wala pa akong maayos na cellphone. Kaya hindi ako nakakapag-vlog. Pero gusto ko talaga, I hope one day mag-travel tour ako. So, travel vlog ba? So, I hope binigyan ko kayo na marami na kasing mga videos ngayon na makikita mo na sa Malaysia, sa Kuala Lumpur. So, if namimiss ko yung area yon, like in KL, Kuala Lumpur, yung Bukit Bintang, area talaga yon na may mga night market, may mga street food, tas kainan sa kalye, ganyan. Parang ugbo, doon, kainan. Tapos marami ka na talagang mapapanood sa YouTube ngayon. So, thank God dahil kahit pa paano, at least meron na, pag namimiss ko ang KL, at hindi ko nakain yung mga pagkain na yun, diba? Kasi limited lang yung pera namin. Pero masarap talaga yung satay doon. Especially yung lamb satay. Lamb satay and peanut sauce. Peanutty, yung peanut talaga yung lasang-lasa mo, na parang gravy nila. More of peanuts and then maanghang siya, matamis na maanghang. So masarap talaga doon. So kahit pa paano na night market for 10 days I was with brother Ryan and sis ano ba Beth Legaspina. So shout out to you, girl. Hope to see you again and I hope kahit hindi tayo nagkikita, keep in touch sana. And I wish you all the best in life. I wish both of you. I miss you all, both of you. But I wish you all the best. Okay? So, every day,
ganun lang ang ano routine namin. Go to the go to Chinatown and then wait until 5 or 6 p.m. para sumakay ka ng ano ng Grab going back to the hotel, which will cost you about less than 75 pesos or less than 80 pesos. Kasi ganun pala yun. Yung Grab nila dun is like may time dun, yung parang rush hour. Normally, mga 6 to 7, between 6 to 7 and 8 na. 6 to 7, normal nagre-range yung mga grab rate dun eh. Siguro mga 5 minutes lang kung walang traffic yung ano ko, yung hotel ko. Pero it will take me 15 minutes to 20 minutes kapag ganong mga oras, rush hour. So, ang ginagawa namin, ano kami, usap kami doon sa mga suki namin kainan na restaurant na kung pwede i-book kami ng Grab. So, at that time, kasi takot na akong maglakad ng gabi. So, nag-aano na lang kami na take na ako ng Grab. Pero hindi ako nagbabayad si brother para ihatid ako sa hotel. So, yun na nga, ganun pala yung ano. At yung mga may ano Grab driver doon, normally mga office o ano, office worker, office employee na paglabas nila ng ano ng mga ang tawag dito ng office nila ay nagga-grab sila, grab driver sila. Kasi sayang daw yung gasolina at the same time nagbabayad rin sila ng kanilang mga sasakyan. Uso rin naman dun yung ano eh, financing yung mga sasakyan nila. So, that's my KL tour. Sa kwento na lang tayo magsama-sama. At dahil nga tatapos na tayo, eto na. And to wrap up everything, salamat sa pagsama sa akin kahit ganito. Thank you nga pala sa ano sa mga views ni Pauline. 30K na siya and counting. Thank you everyone and I hope to see you again on our next video. Ito yung Tita Amelia nyo, Kantista, legal consultant at lakwachera pa rin. So, bye for now everyone. Happy Filipino! Bekene men!